ganun pala yung yung mamatayan ng anak. So, madaming questions na sa mind namin during that time. Pero wala na eh. Wala na yung baby. Ano mo yun, parang pelikula. Na ganun, eksena sa pelikula, parang gumuho yung iyak ako. Yun yata yung pinaka-lowest point ng buhay ko that time. Sabi ko, Lord, pwede ko ba itong buhayin? Ako na lang kunin mo. May ganun pa ako. Pinagpe-pray ko na Lord, malalagpasan din namin to. So I need your strength. Amen. Then, Ang prayer ko noon, Lord, protektahan niyo po yung puso ko. Kasi, ang gusto ko pong lumabas lang, pumamutawi sa labi ko, ay purihin ka. Ayoko pong magtampo, ayoko pong makaramdam ng kahit na anong panunumbat. yung plano mo sa buhay is may or may not be according to the plans of the Lord. Diba? Yung fear, napalitan siya ng yung pagtitiwala sa Lord. Trust. Yep. Trust in the Lord with all your heart and with all your soul. Yeah. Faith isn't just for Sundays. It's lived every day, in real moments that shape who we become. Here at Faith in Real Life podcast, we share real stories and honest conversations about faith. The wins, the losses, the joy, and the mess. All centered on walking with Jesus. Real conversations, real life, real faith in Jesus. This is Faith IRL. Welcome to Faith IRL. Nandito tayo ngayon kasama ni Kenneth and Malen Celeste. Both of them are accountants and 8 years sila magkasintahan before they finally tied the knot in 2016. So this November, they will be married for 10 years and both of them are leaders inside the church and faithfully serving the Lord. And they are blessed with 2 beautiful children, si Kelsey and si Kyler. So on paper, nakikita natin perfect picture of a family, no? Pero bago sila nakarating dito, madami silang pinagdaanan. So one of which is yung siguro pinakamahirap na pinagdaanan ng isang magulang ay mawalan ng isang anak. But today, malalaman natin kung paano sila faithfully hinawakan ng Panginoon. And their life is a testimony of enduring faith. So let's welcome Malen and Kenneth Celeste. Yan. Welcome. Thank you, Ian, for inviting us dito sa segment nyo ng Faith IRL. So, I have my beautiful wife, Malen. Yes. Hi, Ian. Hello, Ter. Hello, Ter. Introduce mo naman ako. Ayan. Hello, poging Ayun. Okay, welcome. Isang karangalan. I'm sure madaming mabibless sa testimony niya, no? Pero I'll go ahead and start yung initial question natin. Madaming mga magulang ngayon, mga couples na madaming pinagdadaanan na silent battles. Those are the type of stories na hindi nila ma-share. And isa na siguro doon yung hirap sila mag-conceive or nakunan sila or something like that. Pero take us back to your journey. Kung paano kayo nagsimula, ano yung pinagdaanan nyo in the beginning? After bago kami kasal, napag-usapan namin sa pre-marriage namin na hindi muna kami magbe-baby. So parang after 2 years pa. Pero a month after nung wedding namin, so mga 2 to 3 months, biglang naging irregular yung menstruation ko. So na-diagnose ako na may PCOS. So ngayon natawag na doon ay PMOS. Tapos, ang sabi ay may condition ako na PMOS or PCOS, retroverted. Ang advice ng doktor, retroverted uterus. Ang advice ng doktor ay baka daw kasi mahirapan akong magbuntis o magkaanak. Okay. So, nagbago yung plano namin. From 2 years? Oo, from 2 years, okay. So, nag-try kami na magpaalaga na sa doktor, sa OB. Kasi gusto namin magkaanak. Gusto namin magkaanak. Tapos, saka, nandun na din yung nagsisimula akong nagwo-worry na, nako, may condition pala ako. Paano kung hindi ko siya mabigyan ng anak? May mga vitamins, ang daming mga laboratory na pinagawa. Tapos, meron din mga iniinom na gamot na pangpaitlog, gano'n, para lang magkaroon ng hormonal balance. And then,
Anong after nun, napakasakit kasi parang monthly meron akong negative PT. So, parang, So, ibig sabihin, after ng marriage niyo, after niyo ma-diagnose, tinry niyo na agad? yes. Hindi niyo na sinunod yung 2 years? Ah, Okay. actually, yes. Yan. Gawa nga ng condition niya. Oo. Makes sense. Tapos, akala ko na heartbreak yung masakit. Masakit pala yung every monthly kasi nung talaga negative PT yung nakikita ko. So, mas lalo akong nadadaw, nasasaktan. Ganon. Tapos, nalulungkot ako kasi baka nga hindi ko siya mabigyan ng anak. Hanggang sa dumating kami sa punto na nag-usap kami dalawa, sabi namin, paano kung hindi ko nga siya mabigyan ng anak? E di, sabi niya, pwede naman daw kami mag-ampon. So dumating na kayo sa point na gina na yung plan B. Yan na. Plan B, oo. Oo, pero, and then, nag-pray kami nun, and then sabi namin, Lord, bahala ka na. Sinurrender namin kay Lord yung gusto namin na yun na magkaanak. Kasi we tried and tried all the medical aspects, pinatingnan namin. Ginawa niyo na lahat ng part niyo. Ginawa na namin yung lahat ng part namin. And also, during that process, syempre may common sa atin yung mariringgan mo yung yung gantong question pag reunion, di ba? Bakit wala pa? Tanungan. Tanungan. Parang bakit Sino wala may pa anak? kayong anak? Kailan ba kayong mag-aanak? So parang hindi nila alam yung the story behind. Totoo. Bakit ganun? So parang sinasabi lang nila, sorry for the term, ang hina daw, di ba? Kung sa lalaki, di ba? Kaya hindi ako maatin ng reunion eh. Actually, dumating kami sa punto na gano'n. Ayaw na namin umattend ng reunion. Ayaw ko namin umuwi sa probinsya. Kasi Malalearn mo talaga yung forgiveness. Reunion ng mga family, no? Yun. So, ayun, sinurrender namin yung ganong yung aspect na yun. Then, di ba, when we surrender yung mga ganong bagay sa Lord, that's the time na binibigay ni Lord yung talagang gusto mo. So parang ang ibig kong sabihin doon, yung plano mo sa buhay is may or may not be according to the plans of God, Yeah. di ba? So parang if you let loose of yourself, parang you are free for stress, anxieties. Yeah. Then on that time, marirealize mo rin or parang nagiging clear na yung vision mo, clear na yung ears mo dun sa word ni Lord or sa sinasabi niya sa buhay. So yun, after nung nag-surrender kami, sige, let's go. Ano lang tayo, casual lang, sige, enjoy lang kami ng life, travel. Pero ano yun, kuya? May, tanda nyo ba yung duration na time na yun na nagsusubok kayo? Sinusubukan nyo mag-conceive? Tumabot ba siya ng taon? Yeah. Umabot ng Almost taon? 2 years. Tagal Two and a half Two years. and a half. Then after 2.5 years na yun, talagang sinabi niya na pala na kay Lord. Bahala Ang tagal din Lord. pala, no? Ayaw na namin. Ayaw na namin Very frustrating din yung sinasabi. Yeah. Oo. Tapos, ayun. Tapos, ang prayer ko lang din nun, kapag ma-attend kami, magkaroon ako ng mahabang pasensya. Kasi baka mamaya, yung mga nagko-comment, may masabi ako na, na hindi okay. So, ayun. Lagi ako nakabantay sa kanya. Kasi syempre, bilang babae, ako yung, lalo na't ako yung may problema. Kasi nagpa-test din naman siya, wala namang nakikita sa kanya. So, nasa akin talaga. So, ayun. Tapos, nung sinurrender na namin sa Lord, Nag-enjoy na lang tayo. nag-enjoy na lang kami. Okay, bahala kayo. Pag may sinasabi sa amin, natatawa na lang kami. Ganon. Medyo matagal pa rin yung, medyo mahirap sa una yung process na babaliwalain ko. Kasi lalo na ako masyadong, Kasi 2 years mo pinagtrabuhan, masyadong no? masyadong ano sa akin yung mga sinasabi ng tao. Sensitive. Medyo sensitive kasi ako. Ganon. Tapos, edi ayun, after that, bigyan na lang akong nag-try lang ako mag-PT. So, ano yon 2017, ng December, parang iba, lagi akong irritable. Sa kanya. Hindi naman sa kanya. Basta, irritable ako. Sa lahat. Hindi na pwede sabihin ko kanino. Tapos, nung nung December 28, after namin nun, uwi namin, yun, nag-positive yung pregnancy test. Ang alam ko, na-post ko yun sa Facebook. Yung naregalo ko sa kanya yun eh. Wow. Ayun. Tapos, nagulat kami. So, ayun. So, since bago pa lang akong nabubuntis, hindi ko pa alam.
yung pagbuntis ko na yun, napaka-smooth. As in, normal lang. Nagbubuntis ako, kumakain. Hindi siya maselan, walang ano. Yung nalaman mong buntis ka na, Malen, ilang months ka na nun? Bago pa lang. Bago pa lang. So, weeks pa lang siya? Parang 6 weeks pa lang. Okay. So, nung 6 weeks pa lang yun, tapos nagpa-check up na kami, nag-consult na kami sa OB, nag-vitamins na kagad ako, ganyan. Kasi nga, para ma-make sure na okay yung baby. So yun, tapos yun, pagbubuntis ko, wala akong masyadong morning sickness, walang, siya? Blooming ka pa nun. Oh, blooming na blooming. Talagang lang siya, smooth lang siya. Tapos, ito na, nung 5 months na siya, so syempre excited na kami. 5 months, ayun mo. Excited na kami malaman yung gender reveal, di ba? Wag 5 months yun, mag-gender reveal. So ayun, naiyak na ako. Ayun, ako na. Saling ko na. Naiyak na siya. So, gender reveal. Punta kami sa doctor dyan sa... CDH. So, July yon, July? Tama, July. July. July yun. July. So, July 27. Tandang-tanda ko yun, bro. July 27 yun. So, punta kami CDH. So, pa-check up siya. So, ultrasound, ano ngayon? Ang ginagamit? Doppler. Doppler siya ng doktor. So, to check yung heartbeat, ganyan. Nag-check yung doktor ng ganyan. Ang tagal. Bro. Kinakabahan na kami. Kasi, ang tagal. Tarang ganun siya ng ganun sa... Talagang may hinahanap siyang may something. hinahanap siya. Sabi niya, wala akong marinig na heartbeat. Parang nanlamig yung buong katawan ko. Ewan ko siya, ikaw ba nanlamig? Siyempre, ikaw nanlamig yung... Oo, di ako naniniwala. Di kami Kasi naniwala. sabi ko, nararamdaman ko pa siya. Ang gano'n sabi ko. Yun? Ano ang oras ba tayo ng gano'n? Mga hapon, no? Hapon, So, 1 3 or 2, 3, gano'n. So, after that, bro, so hindi kami naniwala. Kasi sabi ko, baka nagtatago or gano'n. So, sa desperation namin, bro, lahat ng clinic na alam namin, pumunta kami dun sa may clinic dun sa may CCC. Pinuntahan namin, sarado. Tapos, may pinacheckan pa ba tayong isa na talagang kinonfirm na wala na? Oo, pumunta tayo ng global. Sa Global Kanlubang. So, nung nasa Global Kanlubang na kami, nag-cut off na sila. Na hindi na pwede. In the span of 1 day lang yan. Pinunta nyo lahat. Yung afternoon lang. Nung nasa Global Kanlubang na kami, cut off na daw. So, nagmakaawa lang ako dun sa doctor. Sabi ko, sabi ko pala dun sa nurse, baka pwede isingit ako kasi may i-confirm lang kami. Tapos sabi niya, itatanong daw niya kay Doc. Sabi ko, parang awa niyo na, nagkakaawa na ako doon kasi gusto kong ma-confirm. Tapos yun, kinonfirm. Nandun kami, parang, mo yun, parang pelikula. Na ganun, eksena sa pelikula, parang bumuho yung iyak ako. Very heartbreaking yung time na yun. Parang, alam mo yun, yung isip at namin, mata namin, parang nandun lang. Oo nga. Alam mo yung moment na wala kayong pakialam dun sa iba muna. Kasi nandun ka sa ganung situation. Ang bigat niya, bro. Ganun pala yung mamatayan ng anak. So, nung nakikita ko siya, parang dalawa yung parang gusto kong alalayan, di ba? Namatayan din ako at syempre sa kanya. Oo. Inaalalayan ko siya. Support, di ba? So, very heartbreaking and mahirap na sitwasyon para sa isang husband. Tapos, umuwi kami sa bahay, ang tahimik namin dalawa. Siya tulala. Ako tulala din, syempre. Alam mo ba, bro? Pag stress ako, naglilinis ako ng sasakyan. Hapon na hapon, bro. Ay, umaga ba or hapon? Parang hapon. Gabi na yun. Gabi na ba or umaga? Basta, hininis ko, bro, yung sasakyan, bro. Gabi yun. Ano yun, tulala kang nakaganyan. Nililinis mo yung sasakyan, tapos nililid na lang yung luwa mo. So, nagtatanong ako nung kay Lord habang nagpupunas. Sabi, Lord, bakit ganito? Excited pa naman kami magkaanak.
parang madami kang pinagdaan before conceiving. Bakit ganun yung nangyayari? So, madaming questions na sa mind namin during that time. Pero, wala na eh. Wala na yung baby. So, after that, pumunta kami sa OB niya. So, nagpa-schedule kami ng... Hindi, lumipat ako ng OB pa noon. Oo nga pala. Kami Lumipat ng ka. OB kasi parang yung OB ko gusto na niya ako i-CS. Gusto niyang biyakin na yung tiyan ko agad-agad. Ayoko nga. So sabi ko, bigyan ko ako ng time. So ayoko pa. Kasi, grabe yung, after mo malaman yung ganun balita, parang, teka lang. Tapos, grabe lang din nun si Lord kasi marami siyang taong ginagamit, pinapadala para iparamdam sa amin na nandiyan ako, kasama niyo ako. Hindi kayo nag-iisa. So, grabe yung suporta ng pamilya namin, ng kaibigan namin. And then yung sa work ko din noong time na yun, yung boss ko, ganun. So, meron din akong isang friend noon na parang, kasi nahihiya ako minsan na, that time kasi parang nahihiya ako ipakita yung nararamdaman ko. Pero dun sa kay Kenneth at saka dun sa kaibigan ko na yun, parang vulnerable ako. Parang okay lang na ipakita ko mahina ako. Tapos kaya sa office niyo. Oo, ayun. Hindi naman. Tapos, grabe lang naman. Kasi nung time na nalaman nila yun, lahat ng kapatid ko umuwi sa amin. Tapos, okay, pumayag na ako. Sige, naka-schedule kami ng i-admit ako ng July 29. Sa July 28, lahat sila nasa bahay. Pero hindi pa rin ako nun, hindi ko pa rin matanggap. Yun yata yung pinaka-lowest point ng buhay ko that time. Kasi, hindi ako natutulog doon. 28 ng gabi, tulog na silang lahat, hindi ako natutulog. Tulog na si Kenneth. Nakatingin ako sa kanya, tapos sabi ko, Lord, bakit gano'n? Sabi ko, alam niyo naman kung gusto kong magkaanak. Bakit gano'n? Binigay niyo naman, tapos wala na ulit. Gano'n. Sabi ko, pinasabik lang ako, parang gano'n. Tapos, nirapan ako nung time na sabi ko, Lord, pwede ko ba itong buhayan? Ako na lang kunin mo. May ganun pa ako, kasi kawawa naman yung asawa ko, baka hindi ko mabigyan ng anak. Pagkakataon na to parang gano'n. Tapos hanggang sa naglakad ako noon, sila mama noon, mga kapatid ko nandun, naglalakad ako bumabakad, dumabas ako ng kwarto. Kukuha na kasi ako mag-a-attempt na ako mag-suicide. Parang sobrang, nakita ko yung parents ko, yung mga kapatid ko. Tapos parang, okay. Parang nilamay lang sa akin ni Lord na, be still. And know that I am God. Ang gano'n. Ay, Lord. Umakyat ako, tapos nakita ko si Kenneth sa room. Sumiyak ako na, umakap ako sa kanya. Nagising ba? Tapos sabi ko, Lord, ang prayer ko noon, Lord, protektahan niyo po yung puso ko. Kasi, ang gusto ko pong lumabas lang, pumamutawi sa labi ko, ay purihin ka. Ayoko pong magtampo, ayoko pong makaramdam ng kahit na anong panunumbat. Gusto ko lang, purihin ka. Kaya, favorite ko yung kanta, yung Even When It Hurts. Kahit ang sakit-sakit na, sabi ko na sa sarili ko, kahit ang sakit-sakit na, kahit hindi ko naiintindihan, kahit anong nasaan na kaming sitwasyon, palagi ko pa rin pipiliin ng purihin ng Panginoon. Yan. And yun, tapos nakatulog ako and panaginipan ko na sinusurrender ko sa Lord yung baby ko. Yun. Tapos, ayun na, nung time na, na-admit na ako, tapos 29. Na-admit na ako. Tapos, ang tagal niya pang umalis. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, bitawan mo na, ibigay mo na, pakawalan mo na, kaya baka ayaw daw mawala. Ayaw daw, kasi pinainom na ako ng pampalaglag, hindi talaga siya umakit. Tapos, dumalaw na sa amin si Ate Janet at Kuya Aye. So, nag-pray kami nun sa ospital. Pinag-pray nila kami, tapos pinatugtog nila yung blessing. Yung kay Laura. Laura story. So, grabe yun. Okay, akala ko nung gabi na yon, surrender ko na talaga, hindi pa pala. Nakakatawa.
Ayun, tapos, doon ko na siya totally nasarap. Birthday niya. birthday niya, July 30, ng 12:30 ng umaga. May kukwenta ko Lumabas. doon. May kukwenta ko doon. So, nung pinasok ka sa delivery room, 2 a.m. na yun. Lumabas yung yung inggit ko that time. Kasi, may lumabas na, no? May buhay May na. baby. oo. Grabe yung... Same din ba? Yung pag ganun, may papalaglag. Delivery room din manggagaling. I see. So, yun. Inggit ako, bro. Sabi ko, bakit, Lord, buti pa yun, may baby na. Umiyak ako sa nanay ko. Ako, hindi iyak, no? Umiyak ako sa nanay ko. Sabi ko, nanay ko, lang yan. Buti pa yun, nakakawak niya, tawag ito, buhay. Bibigay sa amin patay na. Ang testimony lang doon sa yung goodness ni Lord sa sitwasyon niya that time. Kasi, to elaborate lang, 1 month nang patay yung bata sa time. Imagine. Ang tagal na rin. So, clinically or medically, delikado yan. Emergency na. Pwede kasi siyang malason, Matoxic ka. toxic. So, yun yung pinagpapasalamat namin. And amazed kami kay Lord na hindi siya nagka-problema. Amen. Hindi siya wala nang further complication na nangyari. Tapos, isa pang sinabi sa amin ng doktor na yun, baka pag inilabas to, ay, lasob-lasob ng bata. Alam mo, ang good side doon, bro, nung inilabas. Buo siya. Hindi siya CNS, bro, parang normal delivery. Okay. Pinainom lang siya ng parang pampaanak. Yun. Buo yung baby, bro. Nakita pa yung baby. Pero hindi ko pinakita sa kanya. Kasi sabi ko, baka pag nakita pa niya to, baka lalo siyang mag-breakdown. So, lahat nung kilos doon or events na possible na mangyari, inaalala ko siya, ano kaya yung magiging reaction niya? Kailangan ko pa bang pakita yung bata? Hindi. So, ako lang nakakita ng bata. Saka yung nanay ko siguro. Hindi ko matanda, pero ako lang nakakita. Kita ko yung show. Pero remember ko pa siya. Hanggang ngayon. So, yun. Yung amazed na amazed kami dun sa goodness ni Lord dun sa scenario na yun. Ako, amazed na amazed ako. So, pinagpapasalamat namin yung kay Lord kasi hindi siya nalaso. May asawa pa. Amen. Yun na. Then, masakit din sa loob ko yun. Alam mo, bro, inalabas yung anak mo na patay during your birthday. Oh. Kaya, after that year, hindi ako masaya. Sabi ko, lagi ko na lang naalala yung situation namin na yun. Pero pinalagay namin dun sa... Tayo ba nagpalagay nun? Ayan. Basta pinalagay namin dun sa lapida niya, yung verse ng... Kalimutan ko na yung Philippians yun. Philippians nga ba yan? Parang this is the remembrance of goodness na Lord. Kalimutan ko yung exact verse. Pero yun talaga pinalagay namin kasi we want to Remember. twist yung bad situation into something good. Yeah. And a remembrance of God's goodness. So even we lost a child, we see things, good things beyond that. Bad things. Amen. So yun yung kasi naging naging habit ko in my life na I always do look on the positive side of every situations. Kahit mabuti man yan or masama or hindi maganda. So lagi ko yung iniisip. Lagi So, niya yung sinasabi sa akin. Yan yung lagi sinasabi sa kanya. Let's see the goodness of the Lord. Meron may bibigyan niya rin tayo ng anak kung hindi man sa ibang bagay tayo bibless, di ba? Yun yung sinabi ko sa kanya. Pero syempre, it's a process. Words are not enough. So it also needs time to heal. So inayaan ko siya. After naming lumabas ng hospital, bro, yun pa yung kala namin yung paglabas na hindi pa, bro. Nung nandun na kami sa bahay, pagbalik Iba na. pa. Ibang Iba bata pa pa rin. yun. Kasi nakita ko pa rin siya, bro. Tulala araw-araw. Uwi ako galing office, makikita ko siya nung nakatulala, bro.
Sabi ko, ang hirap ng ganito. So, kailangan ko magpakatatag bilang asma. Sabi ko, kung ako ay bibigay na din, paano pa kaming dalawa? So, I need to be as strong para mabigyan ko rin siya ng encouragement. Kasi, though may family siya, ako yung immediate na lagi niyang kasama araw-araw. So, I need to be strong. So, saan ako humugot ng ganong lakas? Siyempre kay Lord lang. Amen. So, pinagpe-pray ko na Lord, malalagpasan din namin to. So, I need your strength. Amen. Then, palinawin niyo po yung pag-iisip namin. Yung mata namin, yung ears namin. Ano po yung sinasabi niyo sa situation namin na to. So, ngayon, again, diba, puro surrender yung sinabi namin. Sinurrender ulit kami, bro. Surrender rin din. Hindi ko alam kung nag-pray tayong dalawa na. Lagi tayo nagpo-pray ng gabi-gabi. Before we Lagi go naman, to hanggang ngayon. before we go to sleep. Pero nag-pray iba kami. yung prayers namin. So we surrender. Ilang months, syempre ano din maternity leave, 3 months siya nasa bahay, bro. Ang ginagawa ng boss ko, kasi alam naman yung sitwasyon ko. Pinapapunta niya ako sa office, pinapasundo niya ako minsan sa driver. Tapos, para lang, kasi sabi niya, wag ka na muna mag-stay sa bahay niyo. Pumunta ka dito para malibang ka, para hindi ka nag-iisip. Support system pala yung boss mo. Yeah, oo. Grabe yung support grabe. nun. Tapos, pinagtrabaho niya ako ng maaga. Kung gusto ko na daw mag-work, syempre gusto ko. Ma-redirect yung naisip. Para daw hindi daw ako na. Pero grabe yun, nasa office ako nun. Hindi rin ako binigyan masyado ng workload. Parang ano lang, chill lang din ako. Tapos, pero inaatake ako sa office nun. Anxiety. Yeah, natawag ako nun sa kaibigan ko kay Joyce. Joyce, alam na nun, tatawag ako sa akin, tatakbo yung packet. Tapos, wala lang. Yun nga, yun nga yung sinasabi ko. Minsan kasi hindi naman kasi natin kailangan magbigay ng advice. Isang simpleng yakap lang, sapat na. So, niyayakap lang niya ako. So, hinahayaan lang niya akong umiyak. Kasi wala rin ako sinasabi, umiiyak lang ako. Pero alam niya, kasi siya rin yung nakasaksi sa amin nung nasa ospital eh. Alam mo yun? Tapos, sa kanya ko lang din na ipapakita yung kung gaano ako kahina. Kasi kilala niya ako. Yun. Tapos, iyakapin lang niya ako. Okay lang yan, gano'n. Tapos, ang tingin kasi nung iba sa akin ng OA, okay, sige OA. Pero, kasi talaga yung nararamdaman ko. Hindi kasi talaga ako yung very transparent kasi ako sa nararamdaman ko. I mean, pinapakita ko talaga kung ano yung nararamdaman open book. ko. Oo, ganun ako, ka-open. Ayun, tapos hindi siya madali. Noong mga panahon na nasa bahay ako, pag wala pa si Kenneth at nag-overtime siya, grabe yung pumapasok sa isip ko na ano ba, parang kasalanan ko, parang gano'n. Parang biniblame ko yung sarili ko pa rin. Pero ang ginagawa ko, nagpapatugtog ako ng mga worship song. Yung yung song ni Kelsey at Caleb. So, yung Kelsey, na pinagpakinggan ko dati. Basta lahat ng worship song. Tapos, naroon din ako ng notebook. Sayang nga hindi ko na mahanap. Pag uuwi na ni Kenneth, binabasa niya yun. Alam ko. Kaya sa cell. Basta ang sabi niya ako, may naiisip ka, Journal. isulat mo lang. Tapos pag uwi niya, babasahin niya. So, okay. Suspect ko, binabasa niya. So, grabe yung support. Kailangan talaga grabe yung support ng asawa. Kasi, kaya ako sinabi sa kanya yun, bro. Kasi, para may labas niya. Ah. Though, meron siyang, alam ko, mahirap yung sitwasyon kasi talaga. So, kailangan isulat niya. Para may outlet. Para may outlet. So, yun. So, lahat ng kailangang mapagaan yung buhay niya, nararamdaman niya. Iniisip ko, ano yung makakaga. So, yun. Pero alam ko, ano yung pangalan ng panganay niya? Jasmine. Jasmine. Ayan. So, hindi naman namin nakita talaga yung gender niya. Okay. Pero si Kenneth kasi, Jasmine na talaga yun. napanaginipan niya yun eh. Nakapanaginip siya ng baby girl. Okay. So, namin na baby girl Hindi siya. talaga siya na-confirm talaga yung gender. Yeah. Hindi na talaga. Hindi talaga. Tinignan ko rin, bro, yung ano eh. Walang form. Lang fa. Yeah. Walang form. Bale, despite yung pinagdaanan niya, no? Pero grabe pa rin yung faithfulness ng Panginoon. Kasi binless kayo with Kelsey. Tama, si Kelsey. And, siguro, na-imagine ko lang, no? Habang kinakwento niyan, kung ako yung nasa lugar mo, Malin,
parang sa pagko-conceive ko kay Kelsey, parang iba na eh. Iba na yung ano ko after na trauma na pinagdaanan niyo as mag-asawa. Can you tell me more kung paano yung pagko-conceive mo? Meron ba kayong mga bagay na iniisip habang inaano siya sa tiyan? Kay Kelsey. Kay Kelsey. Ito kay Kelsey, ano siya, medyo hindi siya smooth na pagbubuntis. Balik talaga naman ng kay, Balik kay kay Jasmine. So, ito naman kay Kelsey, so hindi rin naman kami nag-try talaga. So, binigay din siya sa amin ni Lord na unexpected. Basta nung nalaman ko na nabuntis ako kay Kelsey, sisimula na akong duguin nun. So, ito naman kay Kelsey, hindi siya madaling pagbubuntis. Although hindi naman ako masyado sa morning sickness, pero pag dinudugo ako. Yun yung pinaka... Spotting. Oo, spotting. So, ayun. So, nagpa-check kami doon sa bago kong OB. Ayun, binomba niya ako ng mampakapit. So, ang dami. May iniinom, may Vitamins and all. sinasalpa ako. So, parang naging sigurista na yung Sigurista doctor. na rin. And we're thankful to that doctor kasi alam niya yung situation. Alam niya Yung past ka. So, naging siya, extra careful. Tapos, all throughout, tapos, nung kapay months na niya, syempre may trauma. Actually, may trauma ako sa ultrasound. Pag Ako din, ako din. unang in-ultrasound si Kasi para pakinggan yung heartbeat. Nag-pray yata muna tayo. Grabe, nun. grabe yung prayers namin nun sa kotse. Tapos, grabe din yung prayers ko nun. Kasi parang, Lord, natatakot ako. Kasi parang mamayahin mo na namang heartbeat. Parang ganun. Tapos, ayun. May heartbeat naman siya. Ang saya-saya namin mag-asawa. Sobrang masaya kami. Kaya lang dinudugo talaga ako. Mahirap. Ano yan? All throughout ng pagbubuntis niyo? Talaga? So, nakahiga lang talaga ako. Bed rest lang talaga? So, grabe din yung favor ni Lord kasi Amen. yung boss ko, pinayagan ako na mag-leave ng halos buong pagbubuntis ko. Yun. Amen. Bait ng Tapos, Panginoon. grabe si Lord nun talaga. Tapos, nung by 6 months, yun na. Sa dami na siguro ng ininom kong pampakapit at mga gamot, nagpapalpitate na yung puso ko. So, na-confine ako nun sa ospital. 6 months, parang 7 months. 6 or 7. July din yun eh. July din yun. July na naman. Yun na naman yung July. So, ayun, naka-confine ako nun. Kasi nagpapalpitate. Tapos may time nun na nagkamali yung nurse, talagang hindi ako makahinga, di ba? Anong time yun? Akala ko katapusan ko na no. Talagang, kasi parang Magpe-preterm din kasi siya. Muntik na. Muntik na ako mag-labor. Kasi nga, oo. Kasi yun, naagapan naman. Pa naman siya. By God's grace. By God's grace, naagapan naman. Okay naman. Nakalabas naman ako ng hospital. Pero kasi nung time na yun, 5 months pa lang talaga nung naka-ready na yung baby bag namin. Makagamit namin nasa kotse. Anytime. Oo. Ready na kayo. Oo. Tapos, nakahiga pa din ako ng halos. Talagang, grabe lang din yung nakahiga ka lang. Tapos, bawal akong magkikilos na masyado. Yun. Tapos, nung time na, hindi ko alam nag-apply tubig, panubigan ko, hindi ko alam. Kasi akala ko, lang ilang siya. months yun? Ilang month na yun? 35 weeks. 25 weeks, sorry. 35 weeks, so, ilang weeks ba yun? Basta 35 weeks siya. Hindi, pero 42, di ba? Pag, okay, 35. So, parang 7 months na. Nag-ano pala yung panubigan ko na nag-break na siya, pero hindi ko alam. So, nung check-up lang yun, check-up kami, Sine pa. nanood pa kami ng sine. Kala ko kasi wala lang yun. Tapos, check-up namin. 3 o'clock yung check-up, alas 5. Nag-labor ka na ba? Biniyak na. Biyak. Okay. Ayun. Grabe yun, kasi Hindi mo talaga in-expect. hindi, Delikado rin yun delikado kasi na si Kelsey sa loob. bawal matuyan ng Wala ng tubig. Oo. Kaya pala nun pala yung katok ni Kelsey. Kumakatok na Lumala, siya. gusto na Oo, lumabas. gusto niya lumabas. Tapos ayun, nung nilabas siya, hindi siya muna umiyak. Ay, So, ano parang- yun na medyo concerning pa siya. Kung nagkataon, talagang mawawala din si Kelsey. Kung hindi naagapan, kung hindi din Amen. mabilis kumilos yung doktor. Grabe, ang galing ni Lord. Amen. Kasi parang, sakto din nung time na yun, hindi ako kumain. Kaya mabilis akong na-serious. To add doon, Ian. After niyang mga anak,
na nasa Nico pa si hindi, Nico nga. Naniko pa si Si Kelsey. Kelsey mga ilang 12 weeks? days. 12 days pa. So Kasi yun. 35 weeks lang siya. So kung in summary dun sa sinabi ni Malin, out of the pregnancy niya, hanggang sa lumabas si Kelsey, hanggang sa makalabas sa hospital, there is fear. Ano na? Yung sana itatanong ko kung paano napalitan ng Panginoon from fear to faith during yung pregnancy kay Kelsey. So we hold on lang dun sa greatness and goodness ni Lord. Kasi we do believe na hindi niya kami pababayaan. So, He is faithful. So yun lang yung lagi namin dasal na Lord, wag mong pababayaan si Malin. Ito yung anak niya. Anak namin, buhayin niyo po yung anak namin ito. Kasi it's very dear to us, Lord. So we thank you, Lord, for that wonderful life you bestowed upon our sa marriage namin. So yun, yung fear, napalitan siya ng yung pagtitiwala sa Lord. Trust. Yeah. Trust in the Lord with all your heart Amen. and with all your soul. Yeah. Yun, very kami thankful kay Lord sa journey na yan with Kelsey. So we're very happy. Yeah. So kita nyo naman, di ba? Ilang So, taon na si Kelsey ngayon? Magsi-7 na siya. 27. Mag-birthday na pala siya sa August, no? Very dearly, masayahin, talino. Tsaka planado na niya yung birthday niya. Kasi kinakwento niya sa akin last week eh. Organizer siya. May mga 7 balloons ba siyang nakaplano eh. Ayun. Very smart child. Yeah. Ayun, all that we can say is that that process is very amazing and it shows yung faithfulness ni Lord sa buhay namin. Yeah. And after ni Kelsey, na-bless na naman kayo with another child named Kyler. Yep. Pero, alam niyo palang early on, magiging iba yung journey ni Kyler. No? Iba yung condition niya. This time, meron siyang cleft lip. Tama. And then, meron siyang sa paa. May issue sa paa. Siguro, mamaya explain nyo na lang later, no? Pero, at the age of 4, ang dami niyang medical procedures and surgeries na pinagdaanan. And, kamusta yung pakiramdam na gano'n na iba-iba yung... Sige, explain ko lang yung condition na isa ni Kyler. So, meron nga siyang cleft lip and palate. So, may bingot. Pero hindi naman siya yung grabe. Meron din Incomplete siya. incomplete. Unilateral. Hindi siya bilateral. So, yung sa paa niya naman, hindi siya bone structure, more on muscles. So, tighten yung muscles niya. So tighten meaning naka-correlate yung paa. Nakatiptoe. Nakatiptoe siya. ganyan. So, parang hindi naka-relax yung muscle niya. So, Okay. nakatiptoe talaga Okay. yung left niya. Yung right niya, okay naman. I see. So, yan. Yung journey with Kyler is another test of our faith. Our, kung gaano kami magtitiwala kay Lord. So, baby pa lang, napa-opera na yun si Kyler as 6 months. Yung sa lip niya, after 1 year old, yung niya, Sa palat naman. Tapos during this year kasi, yung first year niya, so parang sinasabi may something kay Kyler dun sa mata niya. So parang sinasabi, meron siyang Down syndrome. Pero So, yun? Sa Physical check lang. Appearance lang. Pero dahil hindi kami makampante, lalong-lalo yung misis ko, just to ensure everything. Nagpa-test kami. Pinatest namin siya kasi ang unang diagnosis is global delay yung bata. Pero pina-check namin siya, brain development. ganyan. Yung sa brain lang ba yun? Walang heart, no? Sa heart. Basta sinidate siya nun. So, tinitingnan lang yung brain activity. So, kinonfirm naman na walang Down syndrome. Grabe It's syndrome. more on a delay lang. Global delay. Pero, active. Kung titingnan mo naman siya, normal naman siya. Yun nga lang pagsasalita niya. Hindi mo siya maintindihan. Pero, yung process na yun, Speaking of it. di rin madali. Madami ring mga what ifs na lumabas. Kasi ako, yung mga ganyang condition laging nabubuli na bata. And may special guest tayo. May special guest. Ayan, si Kyler. Special guest. You say hi. Hello. Say hi to the audience. See? Say hi. Hi to the camera. Okay, balik ka. Okay. Ayun, tawagin ni. Cameo lang yan. Cameo, saglit lang.
So ayun, what ifs. Ako talaga personally bro, ayoko mabully yung anak ko dahil sa condition. So yun yung nagiging what ifs ko. Pero sinurrender ko na lang kay Lord, then we accept na the world is not a perfect. So meron talagang lalabas at lalabas yun. So ang pinagpe-pray na lang namin is yung heart namin. Kung dumating man kami dun sa ganung sitwasyon. Yung kay Kyler, mahirap siya, pero since kasi nag-trust na ako sa Lord. Kasi parang sa dami na pinagdaanan namin, parang magaan na lang siya, magaan ko na siyang natanggap. Okay Lord, ito na naman, naibago na naman. Alam ko naman na siya yung kasama namin sa journey na yun. So, nung ultrasound, ulit, doon lang din nakita. Actually, hindi lang yung isang beses na ultrasound. Kasi nga, sigurista ako eh. So, ilang congenital anomalies kanya nangyari para i-check talaga kung totoo nga na may cleft siya. Ayun, nung nakita naman na meron talaga, so, since ako ngay OA, nag-search na kagad ako sa Facebook o sa internet ng mga institution na makakatulong sa amin. Mga foundation. Mga foundation, ganan. So, grabe lang din yun kasi yung kanyang operation, free lahat yun. Yung praise God. Kasi, yun yung isa sa testimony din namin na grabe, parang, okay, Lord. And medyo malaki din kasi yung gastos doon. Kung ipa-private operation siya. So, ayun. Smile Train. Sa Smile Train Foundation. Smile Train. Actually, noon, nagpe-pray ako nun kasi grabe din yung journey namin paghahanap ng foundation na ang dami namin pinuntahan na ospital, na mga foundation. Pero yun, talagang direct din nag-message ako sa doktor. So, yung doktor mismo yung message ko. Very resourceful yan, bro. Kinabay mo na. Yan sa St. Vincent, Marikina. Ayun. Amen. Tapos, pre-operation yun, lahat talaga wala kaming nagastos. Hindi sila tumitingin sa anong estado ng buhay meron ka. Amen. Ayun. So, grabe. Grabe yun si Lord. Tapos, yun lang talaga, bilang magulang, ang concern lang din talaga namin is yung magiging environment niya. Ayun lang palagi kong prayer bilang nanay na si Kyler ay lumaki sa environment na hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya or hindi niya mararamdaman na mabuli siya, nakakaiba siya. So, ngayon naman, grabe, dito sa church, dito sa DMI, grabe din siyang i-cover. Tapos sa school, grabe din yung inclusivity na nararamdaman niya. Actually, kasi kaya lang naman siya na-diagnose na GDD kasi nga lang din, pinanganak siya na maraming automatic daw kasi yun. Kapag may congenital anomalies na madami, automatic na parang na GDD kasi nga para nang mabantayan, para masiguro yung development niya ay maging okay. So yun, parang for me, nasasaktan ako pero nahihirapan ako, nag-aalala ako pero talagang ibinigay ko na sa Lord. Parang sa dami na pinagdaanan namin, sabi ko lagi kay Kenneth nun, 5 years pa lang ba tayo mag-asawa? Parang feeling ko. Ang dami na pinagdaanan. Ang dami 10 years. na. Mga 10 years to po. 5 years pero it feels like 10 years. Nung dating, nung bago pa lang si Kyler, sabi ko, grabe, ang dami na namin pagdaanan. Kaya kapag okay Lord, alam naman namin na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Lagi namin siya kasama. Yeah. Ako, may question lang ako sa inyo. Siguro sa dami niyong pinagdaanan, but why did you still choose na magkaanak? After yung mangyari kay Jasmine, ganyan, parang bakit, ano yung desire niyo? Ako bro, dream ko talaga magkapamilya. So, yung magki-carry on ng legacy namin bilang mag-asawa, ganyan. Then, also being a parent is a wonderful gift din. Yung pagmamahal mo sa anak also portrays how God is loving us as their child and God as a father. And yung buhay, kahit yung buhay natin, di ba, is a gift from God. So lalo na ibinigay sa atin yan, di ba? So we treasure that blessing. A child is a blessing from the Lord. Yeah. So it's a personal choice, Ian, kasi hindi naman lahat ng couple ngayon ay pinipiling magkaanak. It's their choice.
But we do encourage na Yeah. magkaanak din. Kasi masaya. Masaya nga. Makita mo yung mga little patuti, Yeah. yung ano niya, yung smiles. Oo. Yan. Pero more than that, it's a gift from the Lord. It's a life. Diba? Yan, ikaw, aking mabuting asawa. Magandang asawa. Yes. Anong masasabi mo doon? Ako kasi naniniwala ako na yun nga, na ang children ng mga bata ay regalo ng Panginoon sa atin. So, gusto ko may tatawag sa akin ng nanay. Gusto kong mag-alaga ng bata, kaya nga iniwanan ko pa yung trabaho ko para Gusto ko nga rin yung sinabi mo, kuya, yung it shows us yung perspective ng Heavenly Father natin. Yung what a privilege na makita yung maranasan din yung mag-alaga ng children, how he cares for us. Isang privilege din yun. Saka, syempre, it's a gift from the Lord. Di ba? Sinasabi naman natin palagi na lahat ng binibigay sa atin dapat kailang alagaan. I-steward natin pati yung buhay ng mga anak Amen. natin. Kasi si Lord ang nagbigay ng buhay niya. Hindi tayo kumare. yeah. So, it's a gift from the Lord. We take care of our child. And ibigay yung nararapat na pag-aalaga na Deserve nila. did not deserve. So we encourage all the parents also to pour out love like the Father, like our God, na pouring out His love for us unconditionally. So kung ano man yung binigay sa inyo, katulad ng situation namin, sa iba siguro baka hindi matanggap yung ganong situation ni Kyler. Pero kami, we fully embrace kung anong meron siya, kung ano man siya. Kasi it's from the Lord. Wala naman tayong magagawa kasi yan na yung binigay sa'yo ng Lord eh. Magre-reklamo ka pa ba? Diyos na yan, di ba? Di ba? So let's I encourage yung ganong kung yung may mga ganong condition na or sitwasyon na may ganong anak. I pray na ma-realize nila or makausap nila ang Lord na okay lang yan. Yeah. Kasi binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi naman ibibigay sa iyo ni Lord yung ganong anak na hindi mo kayang i-handle. I'm sure ma-handle mo yun. It's a matter of acceptance and it's a matter of believing God. Yeah. Yan. Ayun, sige. Okay. For this, siguro sa susunod na gagawin natin, let's just imagine, after 10 years, gagawa tayo ng time capsule or digital time capsule. Kung may gusto kayong i-message or may message kayo para kay Kelsey and Kyler, after 10 years makikita nila to. Anong sasabihin niyo sa kanila? So 16 na si Kelsey. 16 na siya noon. 14 si Kyler. Ikaw muna. Ikaw muna. Ako lang yung nagsimula. Baka maiyak ako. Pero yan. Okay. Yun na yun. To Kelsey and Kyler. So, know that we love you so much. And lahat gagawin namin ng aming kapasidad. Yeah. Pero lagi niyong tatandaan na there is a one God na hindi tayo pababayaan. So, alagaan niyo yung sarili niyo, mahalin niyo, maging God-fearing kayo, maniwala kayo sa Diyos, na siya lamang ang Diyos. And lahat gagawin namin para sa inyo mga anak. We love you. Malen. To Kelsey and Kyler, palagi niyong tatandaan na napakabuti ng Panginoon. So, anumang sitwasyon meron kayo o pagdalaanan niyo, palagi niyong lalapitan ang Panginoon. So gusto ko lang din na i-emphasize na kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi kayo iiwanan ng Diyos. Ayan. At sana, kung mapapanood niyo man to, sana palagi niyong panghawakan yung palagi sinasabi ng tatay niyo na sa anumang sitwasyon, pangit man o maganda, palagi niyong hanapin yung kagandahan at kabutihan sa sitwasyon na yon. So, I pray na itong testimony na ito ng mga buhay ninyo ay magsilbing inspirasyon din sa mga taong makakasalamuhay niyo. Palagi ko kasing prayers dati na yung mga ngiti nila ay maging blessing sa iba, kahit sa ngiti man lang. Yun, prayer ko na yung buhay nila ay maging blessing sa ibang tao.
May add pala ako to. Actually, tagal ko nang hinintay. Exclusive. Then, Episode Excited exclusive. siya. wala to sa pinag-usapan natin pero excited ako dito kasi we want to share the goodness of God Yeah. and show to the world na merong Diyos Yeah. sa ganitong sitwasyon. So I know incomparable naman yung mga situations ng ibang couple. Yung iba pa nga dyan, 10 or 15 years, 20 years bago mag-anak. Pero ang point is, we do have different situations, but there is only one God. Diba? Na a-answerin lahat ng prayers natin in that kind of scenario. Yun lang. So I hope this interview will inspire or will be makaka-bless to ng mga couples and magkaroon sila ng hope na i-bless din tayo ni Lord. Pwedeng hindi talaga kayong magkaanak. Let's face that reality. But maybe or on other aspects, i-bless nyo kayo. Yun. Ako, very thankful ako dito. So, I know this is a move ng Lord na ma-share tong story naming dalawa. Yun. Thank you sa testimony nyo, Kenneth and Malin. Sobrang ako naman na-bless sa story nyo. Hindi ko alam yung full depth ng pinagdaanan nyo as a couple and as a family. Ako na-bless ako. Definitely hindi lang ako na-bless dito. And I invite kung sino man pwede sa inyo if you could lead everybody sa nanonood na mag-pray or pag-pray sila sa mga pinagdadaanan din nila. Sige. Let's pray. Thank you, Lord, for your blessings, Lord, sa lahat po ng iyong creation. We pray, Lord, na you bless us, Lord, according to your timeline, according to your will, Panginoon. We pray, Lord, doon sa mga couples, Lord, na may ganitong sitwasyon currently, Lord. I pray, Lord, na you give them strength, Lord, hope, faith, love, Panginoon. And promise, Lord, na pangahawakan nila, Lord, sa pang-araw-araw na kanilang binubuno, Panginoon. I pray, Lord, na in your name, magkaroon din po sila ng kanilang blessing, Lord, yung magkaroon ng anak. And if, Lord, hindi man po sila magkaanak, Panginoon, I pray, Lord, na you bless them in other aspects ng kanilang buhay, Panginoon. And we pray now, Lord, dun sa mga parents right now, Lord, I pray na they will pour out love, more love to their children, Panginoon. Kasi we do believe, Panginoon, na child's life is a gift from you, Panginoon. And we cherish and we steward those gift, Lord, in Jesus' name. Panginoon, we pray na sa lahat ng couple, Panginoon, na magkaroon sila ng pag-asa, Lord. And makakilala sa inyo, Panginoon, na makakalagpas din po sila doon sa kanilang mga sitwasyon na hinaharap ngayon. Yung sa pag-conceive, yung pag-aalaga sa bata, yung may mga kondisyon na bata, Panginoon. I pray, Lord, na i-bless niyo po sila ng strength, ng deep understanding ng love, Panginoon. Yes. Patience, Lord, Yes. especially patience, Panginoon. Yes, God. We do believe na you bless everyone according to your timeline. Jesus. In Jesus' name. Lord, we thank you, Lord. You are awesome. You are great, Panginoon. You are merciful. You are full of grace, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright. Based sa story ni Kenneth and Malin, it's just a beautiful story of enduring faith. No, it doesn't mean na meron kang faith is you'll be immune sa mga trials and sa paghihirap ng buhay, no. But this is the promise of Jesus Christ is you'll never face them alone, diba? Ang ganda nga ng kwento nila na ang palagi ko naririnig na word sa kanila habang nagkukwento is surrender. No. So whatever kung naman pinagdadaanan nyo, maybe you've been waiting to conceive,
you're going through grief sa pagkawala ng isang loved one, or you're been struggling to raise a child that needs special needs, no? Regardless of whatever it is, ang ganda lang ng word na surrender is to surrender it all, no? Because you are not alone. Sabi dito, He is present in your waiting. He is near in your grief. And He gives strength when ours is gone. Sabi dito. And throughout every season, His faithfulness never fails. So, ganun po yung Panginoon natin na sineserve. No? So, thank you sa sa story niyo. Thank you, Faith IRL. Thank you, Faith. And we'll see you next episode.